na may chance pa rin talaga na posible makipagbalikan siya sa'yo at gagawa pa ito ng paraan kung paano kanya makausap. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is do this para ma-miss ka niya after ng hiwalayan. Yes. So ito mga utol, ituturo ko sa inyo yung mga mas mainam ninyong gawin para ma-miss ka rin talaga ng ex mo or ng partner mo na kakahiwalay lang ninyo. Okay? So ito ha, direct to the point, or wala nang paligoy-ligoy pa. Wala naman kayong ibang gagawin dito kundi huwag na kayong magparamdam. Once na nagkayayaan na kayo ng hiwalayan, either kung sino sa inyo yung nagsabi na sige makipaghiwalay na ako, is dapat utol, huwag ka na talagang magparamdam. Kung tinanggap mo yung hiwalayan niya, is kailangan mo rin itong panindigan nang wala ng halong pag-aalinlangan. Kasi after ng hiwalayan ay marami pa itong challenges or pagsubok na dito ka rin malalaman ng partner mo kung may nararamdaman ka pa sa kanya or ng ex mo, na dito kayo magkakasubukan kung sino yung mas mahina. Yes? So, again, like I said, kaya ko sinasabi na huwag ka talagang magparamdam para ma-miss ka ng partner mo or ng ex mo. Kasi, una sa lahat utol, matatanong ko kayo, paano kanya ngayon mamimiss kung nagpaparamdam ka pa? Yes. Pag sinabi kong hindi ka na or huwag ka nang magparamdam, dapat 100%. Ibig sabihin lahat-lahat utol. Huwag kang mag-sin ng mga pinupost niya, ng stories niya, ng my days niya. Huwag kang panay react sa mga pinupost niya. Huwag kang panay comment sa mga pinupost niya. Huwag ka ring sumagot sa tawag niya. At saka huwag ka ring sumagot sa mga messages niya. Yes? And then pagdating naman sa'yo ay huwag ka munang mag-post ng kung ano-ano dyan sa social media mo. Kapag sinabi kasing lahat-lahat utol, dapat lahat-lahat talaga. Yung tipong naglaho ka muna. Yung tipong parang hindi ka nag-exist dito sa mundo. Gawin mo po ito sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Na huwag ka talaga muna mag-post sa social media mo. Huwag kang palit ng profile picture mo. Na kailangan is yung tipong magpaka-mysterious ka muna, yung wala siyang mababalitaan sa'yo. Kasi again mga utol, once kasi na hindi ka nagpaparamdam, ang tanong, Kuya Kiko, paano ako mamimiss ng partner ko kung hindi ako magpaparamdam? Actually, nasagot mo na yung tanong. Talagang mamimiss ka ng partner mo or ng ex mo kung hindi ka talaga magpaparamdam. Lalong-lalo na kapag may pinagsamahan kayong dalawa. Let's say kakahiwalay nyo lang. That's why minsan utol, na meron din talagang nangyayari na hindi ka na lalo kinikibo after ng hiwalayan kung ikaw mismo ay nagpaparamdam pa sa kanya. Hindi ka niya mamimiss or wala man lang siyang mamimiss sa inyong dalawa kung panay ka pa rin react sa mga pinopost niya, panay replies ka pa rin sa mga messages niya. Yes. Dahil mas lalo lang siya makakampante na uy, yung babaeng ito mahina talaga, napakarupok. So anytime na babalikan ko to, I think madadali ko pa din to Yes. So the more kasi na na-challenge yung tao kung wala siya talagang mababalitaan sa iyo. Lalong-lalo na kapag naaapakan mo yung ego niya. Na uy, teka lang, parang hindi ako namimiss ng babaeng ito
Hindi mo lang siya nagre-reply sa mga messages ko. Hindi niya tinatawag yung, or hindi niya sinasagot yung tawag ko. Hindi mo lang siya nagsisin sa mga stories ko. Wala mo lang siya react sa mga post ko, kung ano-ano pa dyan. Tsaka ano na kayang balita sa kanya? Parang patay na yung social media account niya. Parang hindi na nag-a-update. Yes. So dito na talaga papasok na mas makikita niya yung halaga mo kung ano yung pinakita mo sa kanya dati. Mamimiss at saka mamimiss niya po yun, utol. Hahanap-hanapin niya po yun. Kung 100% talaga na hindi ka na nagparamdam sa kanya. Dinisappear mo yung sarili mo sa kanya. Na kahit sa mga kaibigan ninyo o sa mga mutual friends ninyo o sa mga circle of friends ninyo, na wala man lang siyang mababalitaan sa iyo. Yes, kailangan mo ring umiwas, utol, sa kung sino yung tao na may koneksyon sa kanya or konektado sa kanya. Kaibigan niya, best friend niya, kamag-anak niya, kapatid niya, magulang niya. Kung naghiwalay na kayo, utol, ibig sabihin is wala na dapat na koneksyon. Hiwalay na eh. That's why, yun ang ibig sabihin ng hiwalay. Kung magkarugtong kayo, anong tawag dito? Connected kayong dalawa sa isa't isa. Kapag sinabi kasing hiwalay, ibig sabihin may putol. Naputol, utol. Naputol, utol. Ayan, nagra-rhyme pa. Pag naputol, utol, ibig sabihin walang namamagitan sa inyong dalawa. So that's why kailangan mo talagang tanggalin yung sarili mo sa kanya 100%. As in wala kang iiwan na 1% lang. Dahil yung 1% na ito, utol, is for sure, ito pa talaga yung mas lalong magpapahirap sa'yo sa kung ano yung gusto mong mangyari na magiging resulta. Yung gusto mong mamimiss ka niya, hindi po ito mangyayari na mamimiss ka niya. Kapag ikaw din mismo ay binibigyan mo pa siya ng chances na pinapakita sa kanya na nandyan ka lang din. Na wala kang paninindigan, na wala kang isang salita. Hiwalay na nga kayo pero nagre-react ka pa. Pero Kuya Kiko, yes, hiwalay na nga kami. Same lang din naman na siya mismo is wala ding paninindigan. Hiwalay na nga kami, puro panay pa chat sa akin. Hayaan mo na yun, utol. Hayaan mo na siya yung nagpapakita na low value siya. Kaysa ikaw pa itong panay din reply, pareho lang kayong low value. Makikita ka rin niya na low value ka. Pero kung siya lang itong nagbe-message, panay message, panay paparamdam sa'yo, panay yung tipong nagpapapansin sa'yo, and then hindi mo kinikibo, hinahayaan mo lang, siya ngayon ito na magmumukhang mababa yung value. And then mas lalong tataas yung value mo dito. Mas lalong tataas yung attraction mo dito. Which is for sure, hahanap-hanapin niya yung mga nakaraan ninyo na mamimiss ka niya. Na may chance pa rin talaga na posible makipagbalikan siya sa'yo at gagawa pa ito ng paraan kung paano kanya makausap. Okay? Pero again mga utol, depende rin po ito kung bakit kayo nagkahiwalay. Kung yung situation ninyo na masyado ka nang nasaktan at saka nahirapan, wag mo nang bigyan ng chance pa dahil for sure, paulit-ulit lang kung ano yung mga nangyari sa inyo sa nakaraan, mauulit at mauulit pa ito sa once na mabibigyan mo pa siya ng another chance. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So maraming salamat. Ingat po kayo God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.